Bumaba ang bilang ng mahihirap na Pilipino sa 22.4% sa unang 6 na buwan ng 2023, bumaba mula sa 23.7% na naitala sa parehong panahon noong 2021, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, o PSA. Iniulat ng PSA na mayroong 25.24 milyong mahihirap na Pilipino sa buong bansa sa unang semestre ng 2023, mas mababa sa 26.14 milyon na naitala sa unang 6 na buwan ng 2021. Ibig sabihin, 224 sa bawat 1,000 Pilipino ay nasa may pamilyang hindi sapat ang kinikita upang matugunan ang kanilang basic food at mga bagay na pangangailangan sa unang 6 na buwan ng 2023. Ang saklaw ng kahirapan ay nakabatay sa 5 pangunahing karapatan ng mahihirap na kinabibilangan ng karapatan sa pagkain, trabaho at kabuhayan, dekalidad na edukasyon, tirahan, at mga pangunahing serbisyong pangkalusugan at mga gamot. Ang poverty incidence ay ang bilang ng mga individual na may kita na mas mababa sa per capita poverty threshold na hinati sa kabuoang bilang ng mga individual. Kaya narito ang mga probinsyang may pinakamataas na poverty incidence rate sa Pilipinas ngayon. Ito po ang Lay PH, please subscribe para sa mga bagong video. 5. Northern Mindanao. Binubuo ito ng 5 probinsya, ang Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental, at Lanao del Norte, na may 32.8% poverty incidence rate sa kabuohan. Ang mga probinsya sa Northern Mindanao ang may mga mahihirap na pamilya o individual na hindi sapat ang kinikita para sa pamilya dahil sa kahirapan o hindi sapat ang kanilang kinikita sa trabaho para matugunan ang pangangailangan. Ang ekonomiya ng Northern Mindanao ay ang pangalawang pinakamalaking regional na ekonomiya sa isla ng Mindanao. Bagamat pangunahing agrikultural pa rin ang rehiyon, mayroon ding umuusbong na paglago ng mga industriya partikular na sa Cagayan de Oro at sa Iligan. Ang Del Monte Philippines ay matatagpuan sa lalawigan ng Bukidnon at ang processing plant nito ay matatagpuan sa Cagayan de Oro, kung saan ipinapadala nito ang mga produkto nito sa ibang bahagi ng Pilipinas at rehiyon ng Asia Pacific. 4. Bicol Region. Binubuo ito ng 6 na lalawigan, 4 sa Bicol Peninsula, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, at Sorsogon, at 2 sa baybay ng Catanduanes at Masbate, na may 32.9% poverty incidence sa kabuohan. Ang unang semestre ng 2023, poverty incidence sa populasyon o ang proporsyon ng mahihirap na Pilipino sa Bicol na ang per capita income ay hindi sapat upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan sa pagkain at mga bagay ay tinatayangang nasa 32.9% o 2.07 milyong Pilipino. Sa karaniwan, ang isang pamilya na may 5 miyembro ay mangangailangan ng hindi bababa sa 13,624 na piso bawat buwan upang matugunan ang kanilang minimum na pangunahing pangangailangan. Ang rehiyon ng Bicol ay may malaking halaga ng mayamang patag na lupain, at ang agrikultura ang pinakamalaking bahagi ng ekonomiya, na sinusundan ng komersyal na pangingisda. Ang niyog, abaka, saging, kape at langka ay ang nangungunang 5 permanenteng pananim sa rehiyon. Ang palay at mais ay kabilang sa mga pangunahing panapanahong pananim. 3. Eastern Visayas. Kabilang ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, na may 33.7% poverty incidence sa kabuohan. Ang mga lalawigan ang may pinakamataas na poverty rate sa bawat individual o pamilya na hindi sapat ang kinikita para sa pamilya. Ang Western at Northern Samar ang may pinakamataas sa kabuohan ng Eastern Visayas. Naitala rin ng Samar ang pinakamataas na poverty incidence sa 35.8%, Eastern Samar na may 35.6%, Northern Samar na may 27.5%, at Southern Leyte na may 16.6%. Ang mga pangunahing pinagmumulan ng kita ay pagmamanupaktura, pakiwan at tinggian na kalakalan at serbisyo. Malaki ang kontribusyon ng pagmimina, pagsasaka, pangingisda at turismo sa ekonomiya.
Ang Eastern Visayas ay pangunahing agrikultural na rehiyon na may mga pangunahing pananim na palay, mais, nyog, tubo at saging. Ngunit may ilan lugar pa rin na hindi ganun kalaki ang kinikita, kaya lumalabas sa survey na marami pa din mahihirap na tao sa bawat lalawigan ng Eastern Visayas. Dalawa, Zamboanga Peninsula. Binubuo ito ng tatlong lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur, kasama ang apat na lungsod ng Dapitan, Dipolog, Pagadian, Isabela, na may 38.2% poverty incidence sa kabuuan. Sa mga lugar na yan ang may pinakamaraming mga mahihirap na individual na may kinikita na mas mababa sa per capita poverty threshold ng Pilipinas. Naitala din ang Zamboanga del Norte sa rate ng poverty incidence na 48.0%, ito ang kasalukuyang ikalimang pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas, bumaba mula sa unang pwesto noong 2006 kung saan nagkaroon ito ng poverty incidence rate na 64.6%. Ang rehiyon ang may unang export processing zone sa Mindanao. Ang pagsasaka at pangingisda ang pangunahing gawaing pang-ekonomiya ng rehiyon. Mayroon din itong rice at corn mill, oil processing, coffee berry processing at processing ng latex mula sa goma. Isa, Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, o BAR. Ang lugar na may pinakamataas na poverty incidence rate sa Pilipinas. Kabilang dito ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulo, at Tawi-Tawi, na bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa 44.8% o 2.23 milyong poverty incidence rate sa kabuuan, ito ay ang pinakauna sa ranggo sa mga pinakamataas na poverty rate incidence, o may pinakamataas na mga mahihirap na individual sa bawat probinsya nito sa bansa. Ang resulta ay base sa Family Income and Expenditure Survey noong nakaraang taon, na naglagay sa poverty incidence rate ng BARM. Gayunpaman, nakapagtala din ang BARM ng 20% bawas mula 2018 hanggang 2021 dahil sa kapayapaan at pag-unlad sa lugar. Ang Lanao del Sur ay matatagpuan sa BARM, na nakapagtala ng 67.3% poverty incidence rate ay patuloy itong nangunguna sa mga probinsya na may pinakamataas na bilang ng mahihirap na pamilya sa bansa. Marami pa ang specific na mga probinsya sa Pilipinas ang may mababang poverty incidence rate ayon sa survey noon last quarter ng 2023.